May makulong kaya? At dapat may makulong bago magpasko at masundan pa sa pagpasok ng bagong taon ang mga isinasangkot sa graft in corruption. Kasi sa dami po ng mga ebidensya, sinumpang salaysay, volume ng pera, pag-amin ng kontraktor, pag-amin ng mga district engineer, sapat-sapat na yan eh. Politiko lang naman ang walang umaamin eh. Sa totoo lang. Naobserbahan nyo, mula nang pasabugin ni paputukin ni Pangulong Marcos ang graft in corruption sa flood control, scam at infrastruktura at iba pang mga project sa gobyerno na sinasangkot ay politiko, mga local or national position, walang umaamin. Sila lang ang hindi umaamin kahit itinuturo. Ang mga kontraktor umamin na sa partihan, district engineer umamin na sa partihan, ang mga taga-gobyerno, DPWS at private contractor nagtuturo na kung magkano ang porsyentong ginagawa, pinaparte at kung saan napupunta. Tinuro na kung sino mga proponent ng project. Pero wala pa rin umaamin politiko. Sino ngayon ang makapal ang mukha? Sino ngayon ang walang delikadesa? Sino ngayon ang ating papaniwalaan? Politikong ayaw umamin? Puro hugas kamay? O kontraktor, district engineer na silang umaamin? Kaya maswerte rin ang DOJ, Department of Justice, Independent Commission for Infrastructure under Chairman Reyes at Ombudsman under Boying Rimulya. Kasi ang gagawin nila, ipile lang ng ipile ang lahat ng kaso sa korte at sandigang bayan na sila magkikita-kita. Dahil wala naman pong politikong umamin kahit nung araw pa na siya ay kurap. Pero kung inyong titingnan ang kanilang mga salin, pati salin pinipi, ayaw nilang ideklara ang tama nilang totoong kayamanan nila at asset nila. So, kumbaga sa mula umpisa, nagsisinungaling sila. Mula umpisa, ginagamit nilang impluensya. Kahit tinuturo na proponent, kahit identify na, mabigat po yung testimonya ng mga kontraktor at saka district engineer sa pagtuturo kung saan napupunta ang kanilang pinaparti-parting pera na pag-aari ng mamamayan. Karamihan sa politiko, pero wala pang umaamin. Kaya dahil dito, tama lang na ayusin mabuti ang mga record na ito, ipile ang kaso at magkahulihan bago mag-Christmas or magkahulihan pa, madagdagan ang mapapakulong pagpasok ng bagong taon. Magandang pamasko at magandang bagong taon ay yung makulong ang mga korap na politician, congressman, senador. Yan ang kailangan ng taong bayan. Pag walang nakulong sa ganyang panahon, madidismaya. Ang business community, ito rin ang gusto. Ang lahat ng Pilipino, yan din ang gusto. Ang ayaw lang nito ay yung mga kamag-anak na kinabang, politiko, yan ang ayaw nila. Magpasko sa kulungan o magbagong taon sa kulungan. Pero kailangan gawin ito. Total, hindi naman hirap na ang kanilang titirahan na ipagawa na ng DILG at ng Bureau of Jail Management Penology sa Payatas, Quezon City, malapit sa Sandigang Bayan, ang inyong pagkukulungan. Kaya doon kayo magpasko, doon kayo magbagong taon, doon na kayo makulong habang panahon pag napatunayan ang nakakalulang bilyon-bilyon or trilyon na pera ng bayang inyong pinagparte-partihan. Magsama-sama kayo dyan. Kontraktor, proponent ng project, district engineer, at iba pang mga kawatan. Para naman maging masaya ang Pasko at bagong taon ng mamamayang Pilipino na inyong pinagnakawan, inyong pinagsamantalahan ng matagal ng panahon, yan ang pinakamaganda. Makulong kayong lahat. Kaya suportado ng matitinong Pilipino, ng majority ng mga Pilipino, silent majority, ang galaw ng gobyerno, whole of government approach para panagutin ang lahat ng abusado sa matagal ng panahon. Hindi lang sa 3 taon na korupsyon sa Marcos administration, kasama yung Duterte administration. Mula 2016, yan po naging napakatalamak ng mga nangyaring korupsyon.
Hindi lang sa flood control, overprice sa COVID medicine. Di ba? Marami, kung isa-isa lang natin, malulula kayo. Pero dahil pakapalan, walang kahihiyan ang mga isinasangkot. Hindi ko na lahat, maraming politiko hindi nahihiya sa taong bayan. Nagpapa-interview, tumaharap pa sa camera sa national television na sila daw ay malinis. Samantalang itinuturo na. Pati lifestyle nila, alam naman nila kung saan galing ang pera nila. Pero patuloy ang denial. Mr. Denial, Mr. Hugas Kamay. Yan ang mga politiko eh. Denial, hugas kamay. Galit pa nga pag ini-interview eh. Galit pa pag nagtatanong eh. Kala mo, napakatino. Tumigil kayo. Di natutuwa at hindi na ho naniniwala ang taong bayan sa inyo. Pag-usapan natin itong Saldico. Mukhang hindi nagbabalik ng bansa ito. Matindi. Lahat yata ng mga property dito sa Metro Manila, pinasara na. E paano kayo ang kanyang malalawak ng mga property sa Bicol? Hindi pa. Mukhang sa Europe talaga ito maninirahan. Hindi natatakot na kansilahin ng pasaporte. Baka dual citizen na yung mamang yan. Pangalawa, yung mga supwena, invitation ng Senado, Blue Ribbon, at saka ng IICI, mukhang binabaliwala. Itong linggong ito, o hanggang next week na lang yata, Monday, tapos na lahat. Deadline na po yung mga supwena sa kanya. Pero hindi siya sumisipot. Hindi siya bumabalik ng bansa. So sa akin tingin, mukhang ayaw na nitong bumalik. Matapos siyang magpayaman, talagang nakakalulang bilyon ang di umani nakuha niya sa Kaban ng Bayan. Dahil siya ay tinuturo ng mga district engineer, excuse me po, at saka ho, kontraktor. Pero bigla na lang malis at babay na Pilipinas. Parang gano'n, ang lupit. So, itong hindi niya pagharap sa mga investigasyon, siya ang mawawalan. Pag naipile ang kaso na plunder, corruption sa Sandigan Bayan at hindi pa rin siya humarap, siya rin ang mawawalan ng panahong ipagtanggol ang kanyang sarili. Mas mapapabilis ang kalaboso sa kanya pag hindi siya nakipag-ugnayan sa mga otoridad at sa ating korte. Dahil hindi naman titigil ang Philippine government at ang ating judicial body sa isang taong akusado tapos hindi nakikipag-ugnayan. Hindi po depensa yon. Ang due process ay pagbibigay ng panahon at pagkakataon sa iyo. Pero pag hindi ka nagpakita sa tamang proseso, makakalaboso ka. Pansamantalang magtatago, pansamantalang maligaya. Pero pag nagdesisyon ang korte, dahil walang coordination, kalaboso, kulungan, diyan mo yung mararamdaman. Diyan mararamdaman ng mga nang abuso sa pera at kapangyarihan ang hagupit ng batas. Darating yan, relax lang kayo.